Dear Kuya Poy, Happy New Year po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang Heart to Heart sa 105.9 True FM. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chris, 34 years old, mula dito sa San Juan, Metro Manila. Ang totoo po niyan, nasa Hong Kong po ngayon ang girlfriend kong si Jen. Pero aaminin ko na sa iyo, Kuya Poy, masakit man, pero nakipaghiwalay si Jen at hindi na itutuloy ang plano naming pagpapakasal. Ang dahilan ng problemang daladala ko ngayon ay matapos na hindi ko siya mapuntahan sa Hong Kong at masamahan. May pinagdaraanan kasing karamdaman ang girlfriend ko at currently, naka-admit nga siya sa ospital para sa kanyang operasyon. Siyempre, maski ang recovery period niya, baka hindi ko rin siya mapuntahan at masamahan at mabantayan man lamang kahit saglit. Ang paliwanag naman ni Jen, hindi niya raw naman kaya kasing magpaalalay sa mga kaibigan niya na karamihan ay mga lalaki dahil sa nature ng work na kinabibilangan niya. Masama man para sa inyong mga nakikinig at nanonood, ay kailangan ko ring asikasuhin at puntahan ang kapatid ko namang buntis dahil ako po ang naiwan sa bahay namin. Habang ang aking mga magulang ay mayroong ibang pinagkakaabalahan para sa kanilang kabuhayan. Kuya Poy, alam kong mali ito, pero gusto ko rin pong malaman ang saloobin at payo ninyo sa problemang bit-bit ko sa inyong programa. Hindi pa po dyan natatapos ang kwento ko. May isa pa kasi. Tinitignan po ng girlfriend kong si Jen kung bakit ito nakipaghiwalay sa akin ay yung takot niya po na kapag ikinasal daw kami ay baka wala naman daw akong kakayanan na buhayin siya. Aminado naman po kasi ako na wala akong trabaho hanggang ngayon. Pero sa kabila niyan, ay pursigido at patuloy pa rin naman po akong naghahanap ng mapagkakakitaan. Kaya nga hanggang ngayon ay nakikitira muna ako sa puder din ng aking mga magulang. Alam kong marami ang magtataas ng kilay sa desisyong ginawa ko. Pero somehow, may maliit na espasyo sa puso ko na sa tingin ko ay tama pa rin naman ang ginawa ko. Pero sana rin kung nakikinig si Jen na nakikipaghiwalay na po sa akin. Sana maunawaan niya ang sitwasyon ko at ang pangangailangan din na pag-alalay ng pamilya ko dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hindi man ganun kasaya ang bagong taon ko, ay umaasa rin po ako na malampasan namin ng girlfriend kong si Jen ang pagsubok na ito sa aming relasyon. Lubos na gumagalang, Chris. Napakinggan nga po natin ang kwento ni Chris na gusto nang iwanan ng kanyang girlfriend na si Jen. Ito pong si Jen ay nasa Hong Kong, ito naman si Chris ay nandito sa Pilipinas. Alam mo Chris, sa mga pangyayari, sa halos sabay-sabay na sabi mo ay problema na dumating sa iyo ngayon tungkol sa pamilya at sa babaeng pakakasalan mo, isa lang ang masasabi kong masasabi ko sa nangyayaring yan, ha? Preview kasi ito, ha? Parang sa pelikula, preview ng kung papaano mo nga ba talaga ipaprioritize ang mga bagay-bagay, papaano ka gagawa ng desisyon kapag nakasal na kayo ni Jen.
Yes, mahirap na basta na lang iwanan yung mga pangangailangan, yung pag-aasikaso, yung pagtulong sa sarili nating pinanggalingang pamilya. Totoo naman yan, iginagalang natin yan. Pero, alam mo, Chris, minsan kailangan mo talagang malaman o na priority mo na dapat itong si Mrs. o si Jen. Yes, bagaman hindi pa naman talaga kayo opisyal na kasal, nitong si Jen, at yan nga yung dahilan dahil hindi mo siya mapuntahan dito sa Hong Kong at malamang isa nga yan sa dahilan kung bakit parang ayaw niya na sa'yo. Pero ganun talaga, Chris Sa tingin ko, sa tingin ko lang, kung nagpakita ka ng matinding kagustuhan at intensyon na maalalayan o mabisita man lang itong si Jen sa Hong Kong, sabi mo nga ay kailangan niya doon ng pag-alalay, ng pagbabantay, ng pangungumusta mo, malamang hindi ganyan ang nangyayari. Meron siyang dinaramdam doon sa Hong Kong, 'Di ba? At sinabi niya rin sa iyo na wala naman akong iba mga kasama dito dahil ang nature of work niya ay puro mga kalalakihan yung kanya mga kasama. So nahihiya din. So itong mga panahon na to, kailangan ka ni Jen doon. Nga lang, bigla ka may ni-raise na issue na meron kang kapatid na buntis dito sa Pilipinas na kailangan ng tulong mo ng pag-aasikaso mo. Pero teka lang, Chris, wala ba talagang iba makakatulong o makakaalalay sa kapatid mo? 'Di ba? Kailangan mahal natin ang kapatid natin. Totoo 'yan. Okay? Hanggang hukay, mula nung sinilang, magkapatid tayo. Pero, sino ba nakabuntis diyan? 'Di ba? Meron naman siguro kayong ibang mga kamag-anakan na pwedeng mapakiusapan. At ikaw naman ay kumustahin mo na. Nagpapasama na sa iyo yung pakakasalan mong babae sa Hong Kong. Kahit ilang araw lang, I don't think i-require ka niya na samahan ako dito all throughout yung procedure, yung medical procedure na gagawin sa kanya hanggang sa makarecover siya. No. I think yung makita ka niya, makasama, 'di ba? Isang buong maghapon, isang buong magdamag, bagaman hindi nga masaya yung eksena, it would have changed kung ano man yung naglalaro sa isipan nitong si Jen na makipaghiwalay na sa'yo at tapusin na yung usapan ng pagpapakasal. Nga lang hindi. Alam mo, ang dating, kung ako man si Jen, ay parang ginagawa mong alibay yung mga problema dito sa Pilipinas ng ibang miyembro ng iyong pamilya para hindi ka pumunta ron. Kasi mas convenient dito. Mas okay. And that's wrong. Very wrong. At ang isa pa, papaano ka nga naman magkakaroon nga pala ng lakas ng loob na ikaw ay tumulak doon, wala kang ipon. I have nothing against doon sa pagiging pursigido mo na makahanap ng trabaho. Sabi mo tuloy-tuloy ang paghahanap ng trabaho, hindi ka naman tumitigil habang inaasikaso mo ang pamilya mo para makatipid. Doon ka pa nakikitira sa kanila. Okay lang yan. Sige, nag-uumpisa ka Pero alam mo, hindi problema sa ngayon yung kasal. Yung pagpapakasal mo. Ang problema, yung pakakasalan mo. Kailangan ka niya dun. Wala kang mahugot na pera. Wala kang trabaho. Wala kang mapagkukunan. Alam niyo, minsan harapin po natin yung katotohanan na kailangan na meron din tayong mapagkukunan ng pera bago tayo nangangarap ng pagpapakasal. Hindi ho kailangan garbo pero kailangan merong kahandaan para sa mga gastusin na meron naman ho talagang katotohanan. Hindi naman pwede na tayo ay bubuhayin lamang ng ating pagmamahalan, pagpupursige na wala naman direksyon, 'di ba? Pasasaan nga. Mapapatanong nga yung partner mo kung kaya nga ba talaga akong itaguyod nitong taong ito. Hindi naman kasi ibig sabihin na iaasa niya na sa iyo ang buhay mo. Ang tanong lang dito, maasahan mo ako pero maasahan din ba kita? This is a test, Chris. Kung sakasakali ba na siya merong kabuhayan at kinakailangan na magpahinga o mawala na mapagkakakitaan, matigil pansamantala, ano ang may tutulong mo sa kanya as a partner? Sa ngayon, Chris, malinaw, wala. Presensya mo, wala. Pera, wala. Pagpunta mo, intensyon na samahan siya, wala. Pero ang gusto mo, kasal. Pag-isipan mo muna, Chris, kung papaano mong gagawing stable ang sarili mo, hindi lamang sa pamamagitan ng pera, kundi sa kahandaan mo para sa pakikipag-isang dibdib. Kung hindi man kay Jen, sa iba
Kailangan handa tayo dyan. Okay? At hindi basta-basta pinangahawakan ang pangako na wala ka rin namang ginagawa talagang solid para sa buhay mo. 'Di ba? Napaka-unstable. Unstable mong karelasyon. Emotionally and financially. Ano pa ba? Spiritually. I don't know. 'Di ba? Wala. Baka wala nga maasahan sa'yo yung tao. Kaya iiwanan ka na niya. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.